Okay, so ito yung latest ng Vivo, ang Vivo V29. At sa lahat ng Vivo phones na na-review ko before, ito yung pinakamadaling i-recommend. At sasabihin ko sa inyo kung bakit after mo mag-subscribe. Goal namin ng maka 300k this year, kaya naman extra efforts kami sa paggawa ng videos. So kung sakaling makatulong at magustuhan mo to, baka pwedeng i-click mo na yung subscribe button dyan. At follow mo na rin kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Pagdating sa inclusions, kumpleto pa rin naman ang Vivo. Bukod sa phone, andyan pa rin yung clear jelly case natin, 80-watt fast charger and Type-C cable na itetest natin mamaya, at syempre hindi rin mawawala ang SIM eject tool. So eto na nga yung bagong Vivo V29 at kung simpleng ganda lang naman ang usapan, siguradong magugustuhan nyo to. May dalawang kulay silang ino-offer, purple at maroon, at mukhang maganda pareho. Pero kung ako ang bibili, mas pipiliin ko rin talaga itong kulay maroon dahil bihirang-bihira ang phone na may ganitong kulay. Simple, kakaiba, magandang tignan, tapos meron pang color changing effect kapag nasisikatan ng araw or ng UV light. Kung mapapansin nyo, from maroon nagiging kulay dark blue to na may pagka-black din depende sa angulo. Glass nga rin pala yan, tapos plastic yung frames. At napaka-komportable nito sa kamay dahil nga curve yung display, yung back panel, at manipis at magaan lang din kasi yung mismong phone. May official IP rating din tayo dito, IP54, which is definitely not bad for a mid-range phone. May peace of mind tayo kung sakaling matapunan to ng tubig o di kaya mabasa sa ulan. So overall, pagdating sa build and design, 2 thumbs up talaga ako dito. Pero alam ko naman na camera talaga ang habol nyo dito at yan din kasi yung pinagmamalaki ng Vivo. So eto naman yung pag-usapan natin. Meron tayong 50 megapixel main camera with OIS, 8 megapixel ultra-wide, 2 megapixel monochrome lens, at 50 megapixels na selfie cam. Okay, so eto yung mga photos na nakuha namin gamit ang main camera na mostly maganda rin talaga ang kuha. Andyan yung sharpness, yung details, tsaka ang ganda rin ng kulay. Angat na angat yung mga photos dito pero hindi sobra-sobra yung tingkad. Sakto lang para maging pansinin sa social media. Kahit yung mga photos namin sa loob ng mall magaganda rin. Medyo nasa warmer side pero maganda yung nagiging exposure sa subject at hindi rin mukhang over-processed. At kahit sa 2x zoom malinaw pa rin. Ngayon, pagdating naman sa ultra-wide, syempre hindi para i-expect na magiging kasing ganda to ng main camera. Kapag maganda yung lighting, yan, goods yung kuha. Yun nga lang sa mga HDR shots, pansin talaga na nahihirapan din to. Tulad lang din sa ultra-wide ng ibang mga phones na kasing presyo nito. Yung low light performance ang isa rin sa nagustuhan ko dito. Gamit yung night mode, napapaliwanag talaga yung photo at nakakakuha talaga ng details nang hindi nagiging over-sharpened yung image na medyo madalas mangyari sa ibang mga phones. Also, very useful din yung Auralight 2.0 flash natin in low light. Mas soft kasi yung ilaw na pinoproduce nito kumpara sa mga regular flash natin. Bali may 4 na LEDs dyan, 2 cool at 2 warm LEDs. At makakapag-expect talaga tayo ng soft and even lighting dyan overall. Again, kumpara sa regular flash ng ibang mga phones. Ito naman yung videos gamit ang main camera, hanggang 4K resolution din, with proper lighting, sharp and detailed din. Tapos meron na rin tong EIS in 4K para hindi maging maalog yung mga kuha natin. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan yung selfies dahil eto rin yung pinaka-pinagmamalaki dito ng Vivo. At may karapatan naman silang ipagmalaki dahil solid talaga yung mga kuha. Bukod sa magandang photos na detailed, kaya rin itong mag-record in 4K 30fps. Okay, so ito naman yung video quality gamit ng front-facing camera or 50 megapixel front-facing camera ng Vivo V29. Hanggang 4K 30fps na bihira nating makita even at 35,000 pesos na phones. So, wala nga lang stabilization, kailangan pa nating i-enable yung steady face feature nila para ma-turn on yung EIS. Pero, not bad na rin. At least naka 4K 30fps tayo gamit yung front-facing camera. Tapos, meron nga rin pala itong 0.8 or parang ultra-wide shot, wider field of view, kung sakaling gusto mong magsama ng ibang tao sa mismong frame. Gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comment section kung pasado sa inyo.
Now, bukod sa solid na camera, isa rin sa mga nagustuhan ko dito ay yung display. Bukod kasi sa pagiging curve na alam naman nating nakakasosyal, sobrang sharp ding tignan dahil meron tong 1.5K na resolution. Bale, nasa gitna to ng Full HD and W Quad HD. At alam naman natin na pino na sa mata ang 1080p sa ganitong size ng screen. So, lalo pa dito na mas mataas ng konti. At tingin ko rin, good move tong pagpili nila sa 1.5K resolution. Dahil madalas, nagiging problema ang battery life kapag sinagad sa 2K. So, ibig sabihin, binigyan nila tayo dito ng extra sharpness nang hindi gaanong nako-compromise yung battery life. Pagdating sa panonood ng videos, solid na solid. Sobrang nipis din kasi ng bezels. Parang naka-flagship display na talaga tayo. Yung punch hole, kita nyo naman, ang liit lang din. At para sa akin, hindi naman yan gaanong nakakasagabal. At syempre, dahil nga AMOLED yung display, talagang matingkad yung kulay. Yung blacks, black talaga. Viewing angle, solid din. Halos wala talagang makikitang discoloration. At personally, okay na sa akin yung default screen color nito. Saktong tingkad lang kasi talaga para maging mas immersive yung gaming at panonood natin. Pero kung gusto mo naman ng mas natural looks, meron din sila dyang Pro Mode under display settings. Naka Widevine L1 na rin, so wala rin problema sa playback resolution ng Netflix. Full HD yung panonood natin dyan. Tapos yung HDR10 support naman, present din dito. Yung iba kasi may HDR10 support pero wala sa Netflix. So sa YouTube lang din natin magagamit. Pero dito meron na rin kaagad sa Netflix. So sa mga mahilig mag-Netflix and chill dyan, siguradong magugustuhan nyo yung panonood dito. Also hanggang 1300 nits na nga rin pala yung peak brightness. Mas lamang kumpara sa mga kakompetensyang phones na usually nasa 1000 nits lang. Walang problema sa outdoor visibility at kitang-kita pa rin yung display kahit na maaraw. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan yung high refresh rate feature niyan. 120Hz ang refresh rate natin dito. Kaya lang napansin ko na kapag nakaset sa smart switch or auto yung refresh rate natin, hanggang 90Hz lang ang binibigay nito. Na okay lang din naman kasi smooth na rin talagang tignan yung scrolling natin sa 90Hz. Pero syempre, kung tatanungin ako, gusto kong sulitin yung 120Hz feature at kung ganun ka rin, dapat mong piliin yung 120Hz sa refresh rate settings. Siguro take note lang na magiging mas malakas ng konti yung battery consumption kapag ganyan, pero nakita ko naman na mabilis lang talaga yung pagbaba nito sa 60Hz kapag wala ng motion. At mamaya ipapakita ko sa inyo yung battery test natin dito na for sure, magugustuhan nyo. Okay, so next naman natin pag-usapan yung performance. Unang-una, malaki yung RAM, 12GB of physical memory, tapos may 8GB pa na virtual. Sa totoo lang, sobra-sobra na yung 12GB para sa mga applications natin ngayon. So para sa akin, mas okay nang naka-off yung virtual RAM para hindi na rin kumain ng storage. Though malaki din naman yung storage natin. 256GB yung unit natin dito, at mukhang may balak din silang maglabas ng 0.5 TB na variant. Ngayon, yung chipset naman na gamit natin ay ang Snapdragon 778G. At alam ko na kaagad kung anong sasabihin nyo. Yan na naman, 2 years na yan Wala bang mas bago? Galing At totoo naman na 2021 chipset pa itong 778G. Hindi natin yan pagtatakpan dito. Pero, meron tayong tatlong pero. Una, hanggang ngayon solid pa rin yung performance ng chipset na to for a mid-range phone. More than enough pa rin for our day-to-day tasks at solid pa rin gamitin even for multitasking. More than 600,000 points ang score sa Antutu benchmark. Pangalawa, pag may katagalan na kasi ang isang chipset, may expect natin na optimize na talaga yan sa image processing at kahit sa gaming kasi makikita rin natin yan sa mga paborito nating games dahil kadalasan available na kaagad dito yung mga pinakamatataas na settings. At ang pangatlong pero, yung iba din naman. Yung ibang mga phones din naman gumagamit din ng 2-year-old chipsets. Hindi lang halata kasi nga iniba yung pangalan, like for example yung Dimensity 8050 na rebranded Dimensity 1100 lang din. So ang punto ko dito, pinaka-importante pa rin yung mismong performance ng chip at hindi naman tayo madi-disappoint dito. Good for casual gaming like Mobile Legends. Again, may ultra-ultra dyan. Sobrang smooth ng laro ko. Call of Duty, ganun din. Meron pang max frame rates. Walang delay sa gyro at mention ko na rin na sobrang responsive ng bawat pindot dahil sa 1000Hz na touch sampling rate ng display. Pinakamataas na nakita ko sa isang mid-range phone. Tapos yung Genshin Impact naman, pwede ring malaro ng maayos kung hahayaan lang natin sa low settings. Posibleng mag-init ng konti, yes, lalo na sa mga graphic-intensive games, pero hindi naman sobrang init na tipong nakakapaso talaga.
Definitely not a phone for hardcore gamers dahil nga camera ang focus dito, pero kung casual gamer ka lang naman at more on ML and CODM and other less demanding games, siguradong hindi ka makukulangan dito. At ang isa pang sigurado na hindi ka makukulangan ay yung battery life. 4,600 mAh yung battery capacity nitong Vivo V29 na kung titignan, mas mababa kumpara sa mga pangkaraniwang battery ng mga phones ngayon na usually nasa 5,000 mAh. Pero kung napapanood mo na rin yung mga Vivo phones na na-review ko before, malamang alam mo na karamihan sa mga Vivo phones na na-review ko, matagal talagang malobat. At ganun pa rin yung sitwasyon dito sa V29. Sa PCMark battery test, nakakuha ako ng over 16 hours na screen on time kahit pa nakaset yung refresh rate ko sa 120Hz. At yan yung pinakamataas na nakuha ko sa mga phones under 25,000 pesos. Mas mataas pa kumpara sa iba na may mas malaking battery. So again, lumalabas pa rin yung magandang battery optimization ng Vivo dito at masasabi ko na kung sobrang importante ng battery life sa'yo, dapat mong i-consider to. And also, pagdating sa charging, hindi rin to nagpahuli. 80-watt fast charging ang meron tayo dito, mas mataas kumpara sa 66 watts ng V27, at ang charging time na nakuha ko from 0 to 100% ay 43 minutes lang, so napakabilis lang din at wala pang isang oras. Okay, so other features tayo bago magtapos. Again, dual 5G SIM cards ang pwede nating ilagay dyan. Video calls natin, malinaw ang parehong audio at video. Haptic feedback, hindi ko gaano nagustuhan, so hinayaan ko na lang na naka-turn off. In-display fingerprint scanner natin, mabilis, accurate at hindi rin pumapalya sa akin. Tapos pagdating naman sa software, naka-Android 13 na rin to. Swabe naman so far, user-friendly, madali lang gamitin at wala naman akong na-encounter na issues. Yung camera app, simple lang din. Tapos pagdating sa gaming, meron din tayong Game Turbo na may 3 performance profiles and other gaming features. Okay, so available na ngayon itong Vivo V29 for 24,995 pesos. Ilalagay ko yung links ng official stores nila dyan sa description kung sakaling interesado kayo. Pero bago yon, syempre pros and cons muna tayo. Para sa mga bagay na nagustuhan ko dito, unang-una yung camera. Front and back camera, maganda talaga for a mid-range device at yan talaga ang pinakapambatong feature nitong V29. Mapa photos or videos, maganda yung kuha at may stabilization din kapag nagre-record tayo in 4K. Yung display natin, panalo rin. Ganda ng kulay, matingkad, maliwanag, may high refresh rate, curved at ang nipis lang din ng bezels. Solid for watching videos and media consumption. Malaki din yung RAM at storage natin. Maganda yung built-in design at syempre andyan din yung impressive battery life and charging speed. Now, pagdating naman sa mga cons, karamihan dito minor lang at wala namang deal breaker as long as alam mo yung target market ng Vivo dito. Walang headphone jack and micro SD card slot. Alam naman natin na ganyan na ang karamihan ng mid-range and flagships. Yung speaker, pwede na at malakas naman. Pero syempre sa ganitong price, mas maganda pa rin kung ginawa nilang dual. Tapos in terms of chipset naman, hindi siya kasing lakas ng ibang 25,000 peso phones na sa performance talaga nakafocus. Pero again, kung hindi ka naman hardcore gamer, wala kang magiging problema dito. So overall, for a camera-centric phone, magandang phone to para sa akin. At may re-recommend ko talaga kung habol mo ang camera. Content creation for social media like vlogging, gawa ng TikTok videos, mobile photography, live selling at kung ano pa. Again, sa lahat ng Vivo phones na na-review ko, isa to sa pinakamadaling i-recommend. Yun nga lang, syempre, take note pa rin na kung naka Vivo V27 ka na kakalabas lang din noong April, hindi pa oras para mag-upgrade ka dito. Kasi okay pa yan. Hindi ganun kalaki yung difference dito, so antay-antay ka pa ng susunod na release nila. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Again, nasa description yung link kung saan nyo to pwedeng mabili. Kung naghahanap ka ng Smart TV, click mo lang to. Tapos, eto naman yung latest video ko.